So, mag-move naman tayo sa discussion ng coordinate systems. So, a coordinate system basically is just a way of mapping out yung points in space, ano? So, halimbawa, yung ginagalawan natin ngayon, pwede nating i-map out, say, yung forward direction ko, Y, yung to the right and to the left ay X direction, and yung kapag ka tumataas, yung elevation ay yung Z, no? Pwedeng ganon. It's just a way of representing locations in space, no? Kung paano natin i-map yung mga points na meron sa isang space. So, the best example of a coordinate system would be yung map natin, ano? So, yung world map, meron tayong mga meridians and parallels, no? Na nagbibigay nung longitude and latitude coordinates, okay? So, halimbawa, yung intersection ng grid line na ito, kapag kasi sinabi mo 30, 30, so malalaman mo kung nasaan yung country na yun na tinutukoy doon. Okay, so the first coordinate system would be yung Cartesian coordinates. Yung example ko kanina na yung X, Y, and Z. No? So the most basic form of coordinate system in 3D space would be Cartesian or rectangular coordinates. So kapag sinabi nating rectangular coordinates, meron kang at most 3 dahil we're working with 3D space coordinates. So, yung X coordinate niya, yung Y coordinate niya, and yung Z coordinate. So, paano ba natin i-map out yung mga coordinates? So, halimbawa, kung given tayo ng point, mag-map muna tayo ng points. Okay? So, halimbawa, 2, -1, 3. Okay? So, to map that out in Cartesian coordinates, yan, mag-drawing muna tayo ng 2D projection ng isang 3D space. No? Tapos, ito yung i-label natin as yung positive Y direction, positive X, and positive Z. Okay? Tapos, alamin natin kung ano yung X component niya, ano yung Y component niya, ano yung Z component niya. So, from this example, so ito pala ay vector, no? Palitan natin into a point. So, note lang, kapag ka enclosed siya with parenthesis, yun ay isang point. Pero kapag ka ito ay enclosed with angle brackets, ito ay nagde-denote ng isang vector. Okay? So, what we can notice here, yung X component ng point P ay 2. Okay? So, ang gawin lang natin, punta tayo sa x-axis, tapos map out natin saan ba yung 2 na yun. Okay, so dito. Then, -1 sa y. Ito yung y component niya, no? -1. So, dahil ito yung positive direction, dun tayo sa opposite direction nun, which is ito. Then, sa z-axis, meron siyang component na 3. Dahil ito yung positive z direction, mag-move lang tayo ng 1, 2, 3. Okay? So, ang gawin natin, hanapin natin kung saan magi-intersect yung x and y components niya bago natin i-add yung z component. So, around dito, siguro, ballpark lang naman. Yan, around dyan. Then, ang gawin natin is i-project natin pataas sa z. Tapos, yung z naman, i-intersect natin with y component para lang mabuo natin yung grid para mag-connect sila, no? Tapos, itong intersection sa YZ plane, i-connect naman natin doon sa pinroject natin na nagmula doon sa XY plane, which is ito. So, kapag kinonnect natin yan, makukuha natin yung intersection, which is ito. So, ito na yung point P. So, ngayon, kung gusto kong gawing vector si P, so, with the same coordinates, no, define natin si vector P. So, kailangan mo lang hanapin yung endpoint niya, which is binibigay nung mismong vector coordinates niya. Then, ang gawin natin ay i-connect natin
yung point na yon doon sa origin para makabuo ka ng ray. At iyan na yung vector mo in Cartesian coordinates. So, mag-move naman tayo sa pangalawang type ng coordinate system, which is yung cylindrical coordinates. Sa cylindrical coordinates, kung kanina sa Cartesian coordinates ay given tayo ng tatlong length components, dito sa cylindrical coordinates, given naman tayo ng isang radial component, isang angular component, at isang length component which is the same z doon sa Cartesian natin kanina. To illustrate, mag-drawing muna tayo ng space. Ayan. So, kung halimbawa, meron akong vector na paganito, ang phi component niya, alamin mo na yung projection ng vector. Then, yung angle between yung projection niya at saka yung x-axis, yun yung phi. Okay? So, alam natin na yung phi ay measured from the x-axis papunta doon sa projection ng vector mo na yun. So, yung projection ay pwede nyo siyang ma-imagine as yung parang top view ng vector na yun. So, kung halimbawa, given tayo ng point Q, then, ang coordinates niya in cylindrical coordinates ay 5, pi over 4, tsaka negative 3, no? So, paano natin i-plot yan? So, dito, dahil pi over 4 yung angle, so kung ito ay 90 degrees, measured ang phi from the positive x-axis, tapos ang movement niya ay counterclockwise. Kung pi over 4 is about 45 degrees pala. So, kung ito ay 90, yung angle between x-axis and y-axis, so ang 45 mo ay kalahati nito. So, ito na yung rho axis mo. Tama? Dito yung positive rho. Dahil alam mo na kung ano yung positive rho axis mo, bilang lang tayo ng 5 units. Okay? Tapos, dahil na-map na natin yung dalawang coordinates niya, i-map naman natin yung z component which is negative 3. So, negative 3, bilang lang tayo ng negative 3 units sa z direction. So, ito na yon. Tapos, gumawa tayo ng parallel axis doon sa rho direction. Pero doon mag-originate sa negative 3. Tapos, yung magiging endpoint, which is ito, doon sa 5 units nung rho, ay i-project lang natin pababa doon sa naka-offset na by negative 3 sa z. Tapos, yung point na to, kung saan magi-intersect yun na yung point Q natin. So, kung gagawin nating vector si Q, so same lang doon sa Cartesian kanina, imbis na point lang natin siya imamap sa space, kung naka-indicate na vector si Q, same procedure lang, nahahanapin mo pa rin yung point na yon. Pero after mo mahanap yung point na yon, ay i-connect natin from the origin to the endpoint. Tapos yung arrowhead ay nandun sa endpoint. Tapos mahalagang note dito, kapag ka nasa cylindrical coordinates tayo, ay mahalagang indicate natin yung angle na ito, which is pi over 4. So, yun na yung way paano natin ipa-plot in cylindrical coordinates yung isang vector or isang point. Ngayon, mag-move naman tayo sa spherical coordinates, which is the last type of coordinate system. So, in spherical coordinates, imbis na parang sa cylindrical na isang radial component, isang angular component, at isang length component, dito sa spherical coordinates, meron tayong isang radial component pa rin na iibahin natin yung tawag, gagawin nating r. Then, meron siyang dalawang angular components, namely theta and phi. Dito, yung phi, kanina doon sa cylindrical, yun lang din yung phi na nandito sa spherical. Na iba lang yung placement niya. Nandito na siya sa third na coordinate nung point, no? Kapag ka magmamap tayo, alamin muna natin kung saan mini-measure yung mga angles na yan. So, meron kasi tayong dalawang angles, ano? So, kung halimbawa meron akong vector na paganito, tapos ang projection niya sa xy plane ay paganito. Again, yung projection ay parang top view ng vector. So, ito yung original vector, ano? Yan, yung sa may axis na to. So, ito yung r-axis.
Then dito, mini-measure yung phi. So same lang nga lang dun kanina sa cylindrical dahil measured from the positive x-axis papunta dun sa projection ng vector na yon. Pero imbis na z component yung pinang-measure natin kung gaano kataas siya, ang mini-measure natin ay yung angle nung deviation niya from the z-axis or yung angle na minimake niya with the z-axis. The positive z-axis to be specific. So, nandito actually yung theta. So, kaya siya spherical dahil kapag gumagalaw yung mga coordinates niya ay pwede siyang makabuo ng sphere. No? Parang sphere yung nagiging movement niya. So, mag-try tayo mag-plot ng point muna sa spherical coordinates. So, kung halimbawa, given tayo ng point R, ayan. So, paano natin ipa-plot yan sa spherical coordinates? So, same first step with the cylindrical coordinates. Ang gagawin natin ay hanapin muna natin kung ano yung angle na minimake nung projection. So, ang phi natin ay negative pi over 3. So, para malaman yung angle na yon, dito tayo susukat sa x-axis. Pero note na yung magiging galaw natin dahil negative to, so pi over 3 is just negative 60, no? Negative 60 degrees. Ang magiging movement natin ay clockwise dahil negative yung angle. Okay? Tapos, since alam natin 90 degrees to, 90 degrees apart ang x-axis and y-axis, hahatiin lang natin sa 3. Okay? Yan. Tapos, yung pangatlo na to, dahil 30, 30, so yun yung 60. So, ito ay 60 degrees or pi over 3. Ito na yung rho hat kanina, pero hindi pa yan yung r hat direction. Ngayon, kung nahanap na natin yung angle nung axis kung saan naglalay yung projection niya, hanapin naman natin yung angle na minimake nung r-axis natin with the z-axis. So, alam natin na dapat ito ay 90 degrees din, no? Yung angle ng z-axis with the projection ng vector na yon. So, same step, hahatiin lang natin from dito papunta dun sa positive z-axis. So, dahil ito ay pi over 4 which is 45 degrees, so kalahati lang nito. Yan. Okay. So, extend lang natin yan. Then, alam natin na ito na yung r-axis. Tapos, bilang lang tayo ng 7 units. Yung 7th unit na to, ito na yung point R mo. Tapos, kung gusto natin gawing R vector, yung with the same coordinates, i-connect lang natin yung point kanina doon sa origin. Lagyan ng arrowhead. Yun na yung R vector. So, ganun lang actually mag-plot in spherical coordinates. And syempre, kailangan nating indicate yung angle din ito. So, ito ay pi over 4. Yun na yung R vector.